Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Maraming salamat sa inyong panonood po dito sa ating video, mga kababayan. At please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel at pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Kotseros. At meron din po tayong dalawa pang social media accounts, ang Pinas Sabat with Coach Jared. Makikita nyo po yan sa YouTube. Meron din po sa Facebook. Mapapanood nyo po dito mga kababayan ang mga iba't ibang mga balita na meron po tayo sa Pilipinas. And at the same time, makikita nyo rin po mapapanood nyo rin ang mga replay ng atin pong radio show sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang Pinasabat every Saturday, 8:30 p.m. So bukas po yan mga kababayan. At mapapanood nyo rin po yan sa TV Plus, sa Channel 3 at Channel 45 to 49 sa GMA For the Box. At syempre mapapainggan nyo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM Band. Okay, so mga kababayan, pag-usapan lang natin sandali itong ginawa ni President Bongbong Marcos. No? Isa po itong act of, tawag dito, a very strong showing of political will. Isa ho itong napakatapang na ginawa ni President Bongbong Marcos. Ito po ay ang pagpapaaresto kay Saldico at ang kanyang mga kasabwat dito sa flood control scam. It's been how long? 40 days if I'm not mistaken. 40 days or 50 days yata if I'm not mistaken na ang ICI po ay tumatakbo, no? Di pala 50 days. Mga around mga 60 to 90 days, mga ganun. Mga 3 months yun if I'm not mistaken. Anyway, regardless, ay importante mga kababayan, dito po sa 3 buwan na ito, 2 o 3 buwan na ito, nakapaglabas na ng warrant of arrest dito po sa mga involved sa pinakamalaking act of corruption in the past decade, mga kababayan. Mga kababayan, huwag niyo kakalimutan na ito pong flood control scam na ito ay nangyari sa panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi ho niya binigyan ng solusyon. Hinayaan lang niya na mag-fester o mabulok ang ating sistema. Hinayaan lang ni Rodrigo Duterte na ang ating gobyerno ay pagnakawan ng mga tiwaling opisyal. At ngayon, mga kababayan, tinatanggal na ni President Bongbong Marcos ang mga naknak na nabuo sa panahon ni Rodrigo Duterte. At isa po sa kanya mga aksyon, mga kababayan, ay itong warrant of arrest na inilabas po ng Sandigan Bayan. Siya po ang nag-announce nito. Huwag mo yung kakalimutan, mga kababayan, kung hindi po ito inaktuhan ni President Bongbong Marcos, hindi ho mangyayari lahat ng ito, yung investigasyon, yung pagkabisto, lahat-lahat wala hong makakaalam. At tuwing umuulan, tuwing bumabagyo, tayo po ay malulubog sa baha. Buti na lamang po talaga ginawa po ito ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito ang balita kanina, Marcos arrest. Sabi ho ni President Bongbong Marcos sa kanyang announcement kanina, arrest warrant is out for Zaldico at 17 pang kanyang mga kasama. Ito po ang announcement kanina ni President Bongbong Marcos. Araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual. Batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa,
ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. And there's more to come, mga kababayan. No? Hindi pa po dyan nagtatapos. Oo, meron pa po mga iniimbestigahan, meron pa po mga nai-refer sa ombudsman. Ito po ay mga pauna pa lang na warrant of arrest na inilabas nga po ng Sandigan Bayan. O ito po ang isang sample. Ayan, no. Violation of Section 3E, Republic Act 3019. Okay. Okay, criminal case to, mga kababayan. Nangunguna si Elizalde Zaldico. Ayan. Tapos lahat, ito yung nakakagulat dito. All of the DPWH Region 4B, lahat sila, mga kababayan. Ang lala, no? Ito yata yung sa yung sa Mindoro, yung Ghost Project talaga, as in Ghost Project. Ayan, yung mga yan, Dominic Gregorio, Julieta Cabangan Calvo, etc. Napakarami nila. Accused private individuals, mga kababayan. Ito naman yung mga board of directors, if I'm not mistaken, ng SunWest. Yung SunWest po, mga kababayan, ito po yung kumpanya ni Zaldico. Dito ho siya naggatas ng napakaraming pera ng bayan, mga kababayan. So ito po, lahat po ng miyembro ng board of directors ng SunWest. Kasama rin ba si Hightone? Okay. Mimaropa. Ang daming kaso. 3H. Tsaka malversation of public funds. O, yan. Okay. SunWest pa rin dito. Marami pang Ayan, ito. Itong dalawang listahan na to, mga kababayan. Ito na yung ginrant ng Sandigan Bayan ng mga warrant of arrest. Oo. Tapos may isang may hold departure order. So may isang may hold departure order and wag na natin alamin kung sino pa siya. Mga kababayan, ito pong nagaganap ngayon ay isa sa mga it's an exhibition of political will. It just shows, mga kababayan, kung gaano kaseryoso ang ating Pangulo na mapigilan ito pong or to put a stop dito po sa corruption ng construction at ang DPWH ng infra. Oo. At yung pang-aabuso ng mga congressmen ng DPWH, sa DPWH. Actually, hindi pa nga raw ito tapos, mga kababayan, dahil according to Secretary John Vic Remulla, ang atin pong DILG Secretary, there's more to come. Yun pa, there's more to come, mga kababayan. Pakinggan natin to. Po ng gabi, mga kapamilya, ready na ba ang ating guest? Alright, dahil meron na lang po tayo mga nalalabing mga 10 minuto sa ating programa, pasok na po natin ang ating susunod na panahon. Walang iba kundi ang kalihim ng DILG si Secretary John Vic Remulla. Sec John Vic, magandang gabi. Tony po ito. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi po sa lahat. Sec, tanong lang natin kung meron na ho kayong kopya ng arrest warrant from the Sandigan Bayan? Wala pa po. Nasa in process po of delivery. Opo. As of later, it's 4 p.m. po ni-release. So may chain po yan ng pagpadala ng warrant of arrest. Okay. So you don't have the names yet kung sino-sino po yung mga subject ng arrest warrant or may idea na kayo? May idea po ako. Zaldico. Yeah. And members of his board of directors. Hightone and SunWest. And then yung mga DPWH officials involved doon sa
Ghost Project sa Mindoro. Mimaropa. Okay. Mimaropa. Right. Opo. So, ito pong pagsisilbi ng arrest warrant, Sec, ito po ay sole responsibility ng PNP. Tama po? Lahat po ng law enforcement units, kasama po ang NBI, kasama po PNP. Okay, so joint effort ito, PNP, NBI. Apo. Okay. Apo. Apo. May ibibigay ho ba kayong palugit dito sa mga 17 ipinaaresto na kusang sumuko? Apo, pag makuha ko po yung kopya, I will come up with a memorandum. It will state po na bibigyan namin kayo hanggang Lunes na mag-surrender sa pinakamalapit na ahensya ng gobyerno at magpakita para may harap namin. Otherwise, sila voluntary surrender. Hahanapin namin. Mayroon naman yung salitang itutugis namin pero gagawin namin lahat para mapasiralim sila ng batas. So binibigyan sila ng 2 araw, I think the weekend, para to voluntarily surrender. It may affect baka maging mitigating circumstance yan, but depende. Oo. Pero tingnan natin kung may susuko ng itong araw ng Sabado at Linggo. Malabo yun bihira yung may sumusuko ng Sabado, Linggo kasi walang opisina ng korte, di ba? Hindi ka makapag-petition for bail. Although yung kanilang mga kaso ay non-bailable. Pero syempre, pwede namang magpetisyon ng kanilang abogado, i-try, di ba, na makapag-file ng bail, mag-petition for bail. Pero let's see, di ba? Kung mahina ang ebidensya sa kanila, adi mapagbibigyan sila ng bail. Pero kung malakas ang ebidensya, ay wala, no bail. Tuloy. Obviously, yung isa sa hindi man siya ang pinakamalaking tao na kinakailangang arestuhin, ay wala na dito sa Pilipinas. How do you intend, Sec John Vic, na ma-implement itong arrest warrant na ito when your subject is already abroad? Tony, the speculation that he is abroad, pero alam mo naman, pwede siya pumasok sa backdoor. So, pupuntahan pa rin namin ng lahat ng known addresses niya. I-reserve namin yung mga warrants, i-inspect namin yung mga bahay, titignan namin na lahat ng mga negosyo niya kung ano doon siya. Okay. We will look for traces kung nasaan. Otherwise, we will send a red notice sa Interpol para makuha siya. As of this time, Sec John Vic, meron ho ba kayong at least idea kung nasaan si dating Congressman Ko? Ang intelligence report namin ay last Monday nasa Japan siya. Palapit na ng palapit sa Pilipinas. Dati Spain, ngayon Japan. So totoo ang kwento na nasa Japan nga siya nung Lunes, mga kababayan. Totoo ang kwento na nag-iintay nga siya na magkaroon ng destabilization, na magkaroon ng malakihang people power, at baka nga totoo ang kwento na kapag nagkakagulo na, doon siya uuwi ng Pilipinas. Kasi nakaabang lang daw sa Japan Oo, tuloy natin to. Pero as of Thursday, parang umalis yata papuntang China. Tapos bumalik yata papuntang Europe. May ganong mga movement, no? So natatrack nyo kung saan yung mga kilos niya, natatrack nyo. Ayun. So, given that meron kayong idea kung paano siya palipat-lipat na bansa, meron ho ba siyang malilipatan na bansa na wala tayong way to arrest him? Kumbaga wala tayong coordination with yung mga local authorities sa kanila? Extradition. 4 na bansa po may isip ko Russia, China, Malaysia, at saka Portugal. 4. Okay. Wala po tayong extradition treaty sa mga bayan na yun. So hindi ma-enforce yung arrest warrant kung nandun siya sa alinman sa 4 na yon? Sa Portugal, ang balita po namin ay may golden visa siya. Pero ang rules po ng Portugal ay if the crime was committed before the acquisition of the passport, the visa, ay liable sila. May golden visa na. So ibig sabihin, citizen, hindi pa pala siya citizen nun. It's a pathway to citizenship yung golden visa. Sa bagay, kung nagnakaw ka nga naman ng bilyon-bilyong piso, madali, mura lang. Kaya afford mo ang golden visa. Afford. Sobrang afford. Bilyon-bilyon ba naman ninakaw mo? Tikas ang mukha mo. Magkano lang ang golden visa? Mga 5-10 million pesos ang isa.
barya lang yun sa billion-billion na ninakaw ni Zaldico. Makakatulong po ba na makansela ang passport ni Zaldico para mapauwi siya? Opo. Oh. Kasi kahit saan po siya pumunta sa mundo, pag mag-register po yung kanyang passport, ay mara-red flag kagad, i-arrest kagad siya ng mga officers of the law. Whether it's a Philippine or Portuguese passport? Whether it's a Philippine or Portuguese passport. Basta huwag lang ko doon sa loob ng bansa. Okay. Ay limitado po ang galaw niya. So, ang challenge dito talaga ay, of course, the biggest fish, si Zaldico. So, kung mahuli... There are bigger fish. Oh, there are bigger fish. They're bigger fish. Talaga, There are bigger fish about to be revealed. May gali, But there are bigger fish pa raw, mga kababayan. Mukhang mga senador na to, mga mukhang mga senador na to, mukhang gano'n na ang target, mga kababayan, no? But let me correct myself, no? Ang golden visa pala sa Portugal is around 250,000 euros. At sa 250,000 euro, that is around 16.9 million pesos. So, mga 17 million pesos. Wala, kayang-kaya ni Zaldico yan. Ang laki-laki na ninakaw niyan. Billion-billion ang ninakaw niya. Nakanantot ako lang. Anyway, tuloy natin. Habang ipapile ko ng ombudsman yung mga kaso. Okay. So, pag na-file na. Pero ito yung mga ni-refer pa lamang sa ombudsman o dati nang ni-refer? Na ni-refer na po, under investigation na po, under case build-up, ilalabas po lahat yan in due time. Okay. Actually, kanina kausap namin si Prof. Danny Araw. Kilala nyo naman si Prof. Danny, no? Sec. John Vic. Opo. Kung hindi nyo man napakinggan yung panayam namin sa kanya, parang nabanggit lang ni Prof. Danny na isa sa mga hinihiling na reforms, di ba, ng taong bayan, hindi lang dito sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control, yung pagpapasa nga daw ng anti-political dynasty law na hindi lang daw saklaw ang mga elected officials, kundi pati appointive officials. At nabanggit nga po na may mga magkakapatid sa gabinete and all that. Anong tingin nyo doon? Para ako naparinig nyo. Kaya nga, hindi ko na nga binanggit, pero... Ano sa tingin ninyo, Sec. John Vic? Meron bang katuturan na dapat pati appointive officials ay hindi dapat magkakamag-anak ang nagsasama sa gobyerno? I would be a hypocrite to say yes. Kasi pamilya ko andyan dyan eh. Opo. So I don't think I'm the right person to to ask about that. But kung gusto talaga na ng reform, I think it's the Constitution that needs to be changed. The mechanisms of government that needs to be reformed. Yung institutional reforms na kailangan eh. Okay. Alam niyo yung ginasabi na ng anti-dynasty, band-aid solution yan. Pero yung structure, kailangan talagang palitan. I agree. Mahaba-habang usapan yon at mahaba po yan. Hindi natin... And it will take constitutional experts, it will take economists, marami pong kailangan expert dyan. Feeling ko hindi lang constitutional expert, Sec. John Vic, alam mo ko ano? Sociologist. Sociologist. Opo. Yung mentalidad mga behavioral economists po kailangan natin dyan. Yung cultural, kumbaga, behavior ng Pilipino, di ba? Ano ba yung katanggap-tanggap sa Pilipino, lalo na sa politika natin? Anyway, mabalik lang po tayo sa issue nga po nitong paghahabol, no? Sa mga nasasangkot nga sa flood control anomalies. Kung sakali nga po na ma-aresto na, no? Itong mga hinahanap po ninyo, saan ho sila idedetene? Doon po sa Quezon City Country Club sa Payatas. Yun yung pinakita, yun yung pinasyalan nyo dati na bagong... Hindi po. Kasi until they reach 500, they will stay in the normal wing. Hindi ito yung bago. Kasi ang cost benefit po sa amin kasi kung lalagay namin sa bagong wing, malulugi yung gobyerno eh. Bakit? Kasi pag energize po namin buong building, at first 18 lang ang kukulong namin doon. Nagkasus po kami ng isang buong building para sa 18 tao. So, hanggang marami sila, ilalagay muna namin sa regular wing doon po doon sa Quezon City. Damihan nyo yung hulihin nyo para sulit. Oo, bigrisan ho namin yan. Pero meantime, doon muna sila sa Payatas Country Club. Ngayon, ito ang medyo tricky na tanong. Spekulasyon lang naman, but baka humantong tayo dito. Sabi nyo, may mga ma-i-issuehan pa ng arrest warrant eh. Kung kunwari, maglabas ng arrest warrant, kunwari lang naman, it's good in the realm of possibilities, na si dating Speaker Martin Romualdez ang ipang-aresto, kaya nyo ho ba na isilbi sa kanya yun? Kahit sino ang bigyan ng arrest warrant, kaya kong bigay, kaya ko arrestin. Huwag na natin kahit ano man pangalan, pero kung may arrest warrant, gagampanan namin ng batas. So, hindi debale ko anong dating ranggo niya sa gobyerno, kaya nyong silbihan ng arrest warrant? Of course. Wala po akong pipiliin dito. The law is the law.
Kung anong kailangan gagawin ko po. Sige, itataga natin sa Bato yun. Hindi kay Tagaan nyo na sa Bato yan. hindi kay Senador Bato sa taga sa Bato. Kasi baka mamaya pati si Senador Bato kayo rin na magpa-aresto. Malapit. Kung may warrant warrant talaga, Ibang issue naman yan. Ibang issue naman yan. Ibang issue ko yan. So, hindi pa nyo natatanggap yung kopya, pero bibigyan nyo na ng taning na hanggang Lunes na sumuko ng kusa yung mga pina-aresto ng Sandigan Bayan. Opo. Kasi kung sila po yung magtago, and then we consider them fugitives of justice. Yeah. Tsaka published naman na. Ayan makikita mo naman pangalan mo dyan eh. Di ba? So, pwede ka na magpadala ng abogado mo. Papuntayin mo na yung abogado mo para, di ba? Para makasuko ka na kung paano ka mag-aano ng pagsuko mo, di ba? Tuloy natin. Pagdating mo doon, all bets are off. Pag sila po magpakita ng konting aggressive maneuvers or evasive maneuvers, baka magpapresensyahan kami. Ako, mabigat po kamay ko sa ganyan. Gagamitan ko po ng bigat ng batas yan para makuha sila. Ngayon, may HDO na ba na inilabas, Sir John Vic? Meron na po. Meron na? Pag may warrant of arrest, may HDO. Dati lookout order lang eh. Ngayon may HDO na po. So may HDO na. So, kayo po sabi nyo, namomonitor nyo yung galaw ni Zaldico. Yung pong iba pa ay namomonitor nyo rin ba? Iba po, halos lahat naman dito pa sa Pilipinas eh. Okay. Iba lang nasa abroad. Pero, wag lang sila doon sa 4 na bansa ngayon. Makukuha ako sila. Sige. Alright. Sir John Vic, maraming salamat po ulit. Hihintayin natin ang Lunes kung meron ho talagang kusang sumuko po para humarap sa inyo. Maraming salamat muli, Sir John Vic. Hihintayin pa yung Lunes. Titignan kung may susuko. Pero mga kababayan, mukhang disinido, no? Ang ating Marcos administration na habulin itong si Zaldico. Excuse me. So naghahanda na sila ng tawag dito ng lookout order. Wala na pala siya sa Pilipinas. Maikipag-coordinate sila sa Interpol para makakuha ng red notice at maaresto si Zaldico kung nasaang parte man siya ng mundo ngayon. So mukhang makakat short ang bakasyon mo, Zaldico. Mukhang kailangan mong mapapauwi ka ng persahan. Mapapauwi ng persahan, mga kababayan. Baka magkalahari rocket to bigla si Zaldico biglang humingi ng asylum sa Portugal. Diba? Pero may golden visa na siya eh. So let's see. Diba? Kung wala pa siyang Portuguese passport, o di mahuhuli pa yan. Pero kung meron na, yun, medyo mahirap yun. Kung may kasi sabihin nun, citizen na rin siya ng Portugal. But let's see. We don't know. Baka mandyan pa rin within the realm of possibility na maaresto si Zaldico kahit kung ano man ang kanyang disposisyon sa buhay. But again, congratulations sa Marcos administration. No? This is the first of the many warrants of arrests to be issued. At tayo po ay we're looking forward sa gagawin ng Marcos administration sa mga susunod na araw dito po sa flood control scam. So mga kababayan, nandito na po muna tayo dito sa video na ito. God bless you and see you in our next live stream, guys. Bye! O ganun, natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?